Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Meron ako ipapakita sa inyong bato o mutya na napakagandang mutya po. Ito po ang mutya ng kandila. Nagiging bato po ang tinulo sa kandila. Yan po yung bato na tinulo sa kandila. Ano ba ang birtud sa mutya sa kandila o power? Ang birtud sa mutya sa kandila o power ay pwede ito gamitin sa pagdarasal o hilingin kung ano ang iyong hinihiling sa pagdasal mo. Dahil karamihan sa nagdarasal at manalangin ay may nakasinding kandila sa altar o sa simbahan man o kahit saan ka pwede magdasal na mayroon kang altar. Kaya lahat po ang nagdarasal ay naghingi ng kapatawaran sa Diyos at naghingi ng panalangin, naghingi ng patawad. At yan ang napakaganda sa mutya ng kandila. Bakit ko po masabi na ito ay mutya sa kandila? Dahil po ito ay nakikita ko ito sa loob ng simbahan dito sa amin sa Himalalod Church. Meron akong nakitang bato doon na pinagsisindihan ng mga kandila at nagsindi ako doon at may mga tinulo sa kandila o nahulog na habang ang kandila nakasindi, dahan-dahan po yang matutunaw at yung natutunaw na kandila papuntang baba at ito na po ay nagiging bato. Kung napapansin niyo ang bato, mayroon siyang mga anghel. Ito, mga anghel yan, no? May mga pakpak siya. At nagiging bato siya. Parang may mga bata siya. At parang may mga hari na nakadikit sa kandila. Ayan po. May mga imahe-imahe itong kandila na ito. Kaya lahat po kasing nagpunta sa simbahan, alam na po natin na wala namang sigurong magpunta sa simbahan na hindi humingi ng kapatawaran at humiling. Dalawang klase lang yan ang pagpunta natin sa simbahan, humingi ng patawad at humingi ng grasya na lahat ng ating kahilingan sa ating personal nating mga ugali. Kaya ito, ang kandila po ay maganda itong gamitin sa proteksyon o pampaswerte. Kung gagawin naman natin itong tungkol sa, kung halimbawa pinapakain natin yung ating mga orasyon na humiling tayo na hindi tayo matabla ng bala, iiwas yung mga sakit natin, lahat po natin na kahilingan na nakasindi tayo ng kandila ay nandyan na po yan. Kaya itong kandila na material na nagiging bato, yung kanyang tinulo, balutin mo ito ng pulang tila kung saan ka maglakad. Ang dasal ng mga panalangin ay mananatiling gumagabay sa iyo 24 oras. Ang sikat ng araw o sikat ng liwanag ng kandila ay palaging sumasama sa iyo ang mga
banal na espiritu. Dahil kapag magsindi ka kasi ng kandila na ikaw ay humihingi ng taimtim na panalangin, kapag nakailaw na po yan, nakikinig po ang Diyos at ang kanyang mga anghel at ang mga santos na mga gireros na kanyang mga apostol, lahat na pong napunta sa langit. Kapag katukin mo ang pintuan o katukin mo yung pintuan nga ng kaharian ng Diyos, lahat po yan na nandyan ay nakarinig po yan, dahil ang secrecy o yung pintuan ng Diyos, yung panalangin natin na tayo'y diringgin sa kanilang panalangin, na mga anghel o mga santos na nasa Diyos, na mga sakop sa Diyos, ay nakarinig po yan lahat. Kaya kung dala mo ito, lahat po yan na mga anghel ay nakagabay sa iyo. Yan po ang magdadala sa iyo ng proteksyon, iwas disgrasya, iwas sa lahat ng mga kapahamakan at swerte sa buhay, tahimik na buhay, at punong-puno ka sa panalangin. Yan po ang ating birtud na pwede kong maisabi sa mutya ng kandila na tinulo niya. Kaya swerte po ang may gusto sa mutyang kandila na tinulo. Dahil kung ikaw ay yung tinatawag na tamad ka manalangin, nagsalig ka sa iyong anting-anting agimat, ay pwede ito sa iyo. Pwede ito sa iyo na madala mo. Pero wag lang natin dalhin sa masama, dahil lahat po ng kapangyarihan ay may hangganan po. Dalawang klase lang po yung hangganan. Kapag masobrahan yung masobra yung ugali mo na susunod ka sa masasama, madali kang mamamatay, dahil nga po ikaw ay papatay na sadyain ng tao. Walang tao na hindi matay kahit may agimat kung ikaw ay sadyain ka talagang patayin, dahil maraming paraan. Kaya kung magdala tayo ng agimat, kailangan doble yung ating patawad sa kapwa natin tao, para tataas yung buhay mo at maproteksyonan ka sa mga anghel na dinadala mo. Kaya ito ay pamproteksyon, pampaswerte, hindi lang tayo maghanap ng gulo, dahil ang hangganan po ng birtud na kapangyarihan ay tayo lang ang naghahawak sa ating sariling katawan, na maproteksyonan ng ating katawan. Yan po ang aking masasabi sa mutya ng kandila. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sana magustuhan ninyo ang aking kwento tungkol dito sa mutya ng kandila. Bye bye. God bless po sa inyong lahat.